Ngayon, bubuuin na natin ang ating charcuterie fruit edition. So, dun sa part 1 ng series natin na to, ipinakita ko yung mga prutas na gagamitin natin ngayon. So, 6 yun lahat. Ngayon, ganito na sila. Hiwa-hiwa na. Tapos, hindi ko nagamit lahat ng prutas na yun. Meron pa tayo ditong natira. Yan. Yung sa tatlong oranges yun, 'di ba? Dalawa lang yung ginamit ko kasi halos mapuno na tong container. Tapos, yung pinya din. Yan. Kalahati lang yung nagamit ko. And actually, minamarinate ko siya ngayon doon sa pineapple juice kasi hindi pala siya ganun katamis. So, nilagyan ko siyang pineapple juice with sugar. So, nakababad sila ngayon. Nakababad siya ngayon dito sa apple juice na may sugar para tumamis-tamis kahit papaano. Tapos ito yung watermelon na natira. Kalahati lang din yung nagamit natin. So ito yung mga yun, hiwa-hiwa na. So ito yung natira. So yan, hindi natin nagamit lahat. So, pinapakita ko to sa inyo para kapag kayo na yung gagawa, matatansya nyo rin kung ano yung mga dapat bawasan para mas makatipid. So, simulan na natin yung paggawa ng ating charcuterie fruit edition. So, magsisimula ako sa gitna with the leaves. Makalat pala siya. Shells. So, ang pinaka-goal ko ay ilagay si grapes sa gitna. Kahit pa paano, meron na siyang space dito sa gitna. Bibigyan natin ng iba pa. So, siguro ito madami din ito mga tayo. Ito yung pakwan niya. Ng watermelon. Lagay natin dito. Damihan pa natin. Tapos, sa area na to, lagay natin ito. Ito, dragon fruit natin. Second time ko palang gagawa ng charcuterie. Yung pinakauna ko ay yung sweet edition. So, kung nakita niyo yun, first time ko yun. Naging tapos, siguro sa area na to, maglagay tayo ng orange naman. So, ganito yung pagkakakat na ginawa ko. Yung half moon. And they go here.
hindi maprutas yung pamilya ko. Pero naniniwala ako na hindi naman sa ayaw nila ng prutas. Pero siguro kasi tamad lang sila magbalat. So, I'm expecting na mauubos pa rin naman ito mamaya. Alam niyo, na-realize ko sa paggawa ng charcuterie, dapat hindi mo ilalagay yung isang uri ng isang buhusan. So, dapat paunti-unti lang. Para magkaroon ng space lahat. Yan. Yan, may nagpapaputok na. Mag-new na kasi. Yan. Sige, dagdag naman natin ito. Mango. So, dalawang mangga yung naubos natin dito. Ganito lang yung ginawa kong slices eh. So, nothing special. Pahaba yung ginawa. So, dito na lang natin. Sa paggawa ng charcuterie, hindi naman siya magtitik ng so much time. Pero kung fruits yung gagamitin mo, ang makonsumo sa time ay yung paghihiwa. Tagal kong naghihiwa ang puro pa ng kutsilyo kanina. So, kung gagawa man kayo ng charcuterie, make sure na hasa ng maayos yung inyong mga kutsilyo. Para hindi kayo matulad sa akin. Ang hindi pa natin nalalagay ay ito. Itong minarinate natin na matabang na pinya. So, dito naman natin siya lagay sa corner na to. Sana lumasa. I'll try it. Kahit pa paano ma-epekto. Hindi ka siya kalasa ng kanina na sobrang tabang. Kanina kasi parang kumakain ka lang ng walang lasang prutas. Kailangan ko siyang ipagpag kasi maglalawa siya dito sa tray natin. So anyway, yung tray pala na ginamit ko, kasukat siya nung ginamit ko doon sa sweet edition. So ang stick up din niya ay no, this is 9 by 12 by 2 inches. Start nang magpaputok yung iba. Tingin ko kailangan ko ng madaliin. Kasi lalabas pa ako after this. Punta ko sa pamilya ko. So just adjust natin. Siguro for now, enough muna yan. More languages.
oranges siguro sa center. Tapos nilagay tayo ng dragon fruit ulit. Puno na siya halos. More grapes dito sa gitna. Sa wala. Ano natin yung pera? Wala siya.
Tapos yung natira pa natin.